Ang 144,000 na tinatakan sa Israel, pagkatapos nito, may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang 4 na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan 144,000, 144,000. Buhat sa 12 doli lipi ng Israel. Tig-12,000, 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel. Huda, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga